6.7 Energy FM. Same, pero iba. Nagbabalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yan, si Gandang Kara. Yes, kung gusto makita yung outfit ko na pinky pink talaga, ayan, super duper pink naman ako today with heart. Ayan, oy, parang black pink to in fairness di ba? Wow! Pink and black pink. Though favorite ko naman sila, di ba? Ayun na nga, live po tayo ngayon on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space Kara habang nag-aayos ako ng buhok. Ayan, kung nakikita mo na ako sa live ngayon. Ayan, with a pag-aayos ng hair. Ayan. Hello po sa lahat ng mga kakatapos lang kumain sa mga oras na ito. Sana nag-enjoy talaga kayo sa kinain ninyo. Kung hindi naman kayo nag-enjoy, bawi na lang kayo mamayang dinner o kaya bumawi na lang kayo bukas, ha? Huwag masyado reklamador. Uso yan sa atin di ba? Yung puro tayo reklamo. Minsan nga kahit halos nasa atin ang lahat, lagi may hinahanap pa rin tayo, no? Bakit nga ganun? Para bang wala tayong contentment sa buhay. Alam niyo, yan ang pinaka-importante sa lahat, na maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Kasi di mo naman alam yung mga bagay na meron ka, baka wala sa iba at kinaiinggitan ka rin pala nila. Tapos ikaw, naiinggit ka sa iba. Ano, inggitan, di ba? Kaya kung anong meron ka, okay na yun. Kasi minsan, di ba? Oo nga, halimbawa, wini-wish mo dati na sana maging super mansion yung bahay namin kasi ang liit-liit ng bahay namin 'di ba? Pero oo nga, halimbawa may super mansion kang bahay, mag-isa ka naman doon. Di mo rin masasabi, 'di ba? Kaya huwag ka na maghangad. Hayaan mo na lang na kusang mangyari, lalo na pag pinaghirapan mo naman. Huwag mong madaliin, huwag kang magreklamo. Dapat walang ganon, okay? Para ibigay din sa iyo yung blessing na hinahangad mo talaga at pinakahihintay mo. Ganon. Ayan. Hello po. Gusto ko lang muna mag-hi. Teka, nakatin ng likod ko. Ayan. Gusto ko lang mag-hi sa lahat ng mga kakapasok lang sa ating live. Kumusta po kayong lahat? Please like and share our live video. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space Kara. Like and share. Pero eto na muna sa mga tea lovers out there na nagchatcha sa mga moment na ito. Alam nyo ba na meron tayong MX3 tea with pandan? Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen, hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Isang sachet po ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold, at pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. At makakatulong po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Ayan. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. So, bili na kayo, 'di ba? Masarap kaya mag-tsaa kasi talagang pang-detox yan lalo na kung ano-anong kinakain mong hindi karapat-dapat sa katawan natin. Aminin mo yan, puro ka processed foods, junk foods and everything, 'di ba? Para ma-detox ka, kailangan mo yan. At syempre, enjoy din yan dahil syempre mabango na, masarap pa kasi with pandan, 'di ba? Saan ka pa? Anyways, mabati daw kay Ate Jen Bernabe from Dubai. Lapit na, konting kembot na lang, andyan na ako sa Dubai. Kasi patapos na yung September, di ba? So 1 month na lang, October na lang yung bibilangin natin. Kita-kits po sa lahat ng mga andyan sa Dubai. Kung mahanap nyo ako, charing! Wow! Pabulang tayo dyan. Magtatago pala no? Wow! Oo, ganon. Anyways, ayan. Hello po, good afternoon kay Winifreda Sarmiento. Hello po and happy Throwback Thursday daw sa ating lahat. Oo. Happy Throwback Thursday. Watching from Hong Kong si Ann Langgido. Ayan, hello po. Hello din Mami Tess. Hello po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakapasok sa live, pumasok na kayo dali. Baka mabati kayo ng bonggam-bongga. Oo. Bati muna tayo dali. Oo. Eto si Mami Cynthia, si Ann, si Ate Melody,
Sino pa? Si Leslie. Hello po sa inyong lahat. Batiin ko din sa Italy. Yung aking friend, si Ate Kath Claveria. Hello sa'yo dyan. Kagabi nanonood ako ng movie, naiyak-iyak na naman ako. Sobra kasing migraine ko. Sabi ko, hala, ito na naman ako. Puyat na naman ako for how many days. Tapos minsan may gano'n na yung puyat ka ng ilang days tapos babawian ka. Halimbawa, kagabi ako binawian. Sobrang sakit. Alam nyo ba, ang tagal nung sakit ng ulo ko buong araw. After nung show ko kahapon ng tanghali, pag uwi ko sa bahay, buong araw na sumasakit ang ulo ko hanggang gabi. Ang sakit talaga, mina-migraine ako. Tapos sabi ko, hindi rin naman ako makatulog kahit masakit ulo ko. Tapos ayoko na rin uminom ng gamot kasi inaalagaan ko ng kidney ko. Hindi ako basta-basta nainom na. Binuksan ko yung TV, nanood ako ng Barcelona. Iyak ako ng iyak. Mukha akong sunga kagabi. Umiiyak ako mag-isa. Nag-i-emote talaga ako. Ganun ka din ba, Pangga? Yung pag nanonood ka ng movie, na-e-emote ka talaga ng bongga. Diba? Ewan ko, siguro naiinggit lang ako. Tapos, minsan may mga nakakainggit kasi mga love stories, diba? Aminin natin yan. Yung parang feeling mo, sana ganyan din siya sa akin. Sana ganyan yung mangyari sa akin. Yung mga ganon, yung feeling mo, andun ka sa loob ng pelikula. Wow! Kaya emote to the max talaga ako. But anyways, yun lang. Na-share ko lang naman. Appear tayo kung kagaya kita na ganyan ka. Emoteran pala ka. Yung emote talaga. O ito, pahabol. Si Daddy, sabi ni Mark Gabriel, happy birthday daw Rolando de Vera from Dagupan, Pangasinan. Ayan. Ate Tessie Marceliano, hello. Kumusta ka? At may ninong Ruben Silva and may kinakapatid Ben Silva. Love you both. Happy birthday daw to ninong, sabi ni Ate Patricia. At watching here in Macau, sabi ni Des Meneses. Uy, hello sa inyo dyan. At sa Kuwait, si Ruby Orhas. Ang dami nating listeners and viewers all over the world. Kaya maraming salamat. Sana soon makapag-travel na ulit tayo para malay nyo sa isa sa mga bansa na pupuntahan ko magkita tayo, 'di ba? Yan naman talaga ang pangarap ko noon pa, ang makapag-travel talaga. Di ko lang talaga siya magawa, Syempre may work tayo, 'di ba? Di ko naman kayo pwedeng iwan na matagal at saka walang passport. Pero ngayon may passport na. Wow! Igagapang natin 'yan, 'di ba? Para saan pa at magta-travel ka kung uugod-ugod ka na, 'di ba? Kung hindi mo na kaya, kakatipid mo. Kaya ka nga nag-work, 'di ba? Para ma-enjoy mo yung sweldo mo, yung buhay mo. Kasi napaka-eksi ng buhay, di ba? Excuse lang yan, yung wala talaga. Halimbawa, panay utang ka, tapos nagta-travel ka, wag na. Pero kung kaya mo naman din, itawid, di ba? At kagaya ko, part of my work din naman na mag-travel, na i-enjoy ko, and at the same time, na-vlog ko, nakikita nyo rin naman, push na natin yan, di ba? Lalo na kapag nakapag-ipon ka. Tapos, ang sarap i-treat ng sarili mo, i-pamper mo talaga yung sarili mo, di ba? So, sometimes, okay din na i-treat mo ang sarili mo kasi kailangan mo din yan. Yung ma-unwind, ma-detox for a while. Alam naman natin na minsan napapaligiran tayo ng mga toxic people or toxic na lifestyle or toxic places. Wow! Or anything. Lahat ng klaseng toxic. Minsan andyan lang yung tabi-tabi. Kaya once in a while, kailangan mo yan. Halimbawa, makaalis sa work pansamantala, makapagbakasyon or sa paligid mo. Diba? May mga pinagdadaanan ka or kahit sa sarili mo na hindi ka okay. Kailangan natin yan. Diba? Basta kaya ng bulsa. Ha? Hindi yung mangungutang ako pan-travel. Very no. Yan. Ang bilis ko na naman daw magsalita kasi po ako po ay nagrarap. Pakinggan nyo ang aking banat. O diba? Pwede na ba ako maging rapper? Wow! Bata pa lang ako, sinasabihan na ako niyan. Ang bilis-bilis ko daw magsalita. Minsan kahit tinatry ko, nabagalan magsalita, parang hindi talaga ako yon. So parang hirap na hirap talaga ako. Kaya kailangan ko talagang maging natural. Pero yun nga, last night, na-realize ko, I wanna go to Spain. Abangan nyo. Ganyan ako pag may naisip, pero ipon-ipon muna ako. Kaya magbebenta-benta muna ako ng mga gamit sa bahay. Kasi parang gusto ko magpunta ng Spain. Ganyan ako nung first time na nagpunta ako ng Malaysia, napanood ko lang din sa movie. Diba? Anyways, ang daldal ko na. Ito na, ang ganda po ng story natin ngayon. Kaya kung ready ka na, ready na rin ako. Dito lang yan sa Sincerely, Kara.
Lahat tayo may pangarap sa buhay. Of course, pangarap na umangat at maging maganda ang kinabukasan. Pero hanggang saan ka nga ba dadalhin ng pangarap na yon? Gagawin mo ba yon? Even if it takes pain sa pamilya mo. Yung tipong may masasaktan ka, patupad mo lang yung pangarap mo. Kasi ganun ka ka-decided na gawin ang gusto mo. Ito ang story ni Rosette. 35 years old at mahirap na mahirap lang daw talaga sila. Pangarap talaga niyang umangat sa buhay. Dahil isang kahig, isang tuka ang buhay nila sa probinsya. At lalo pang naging mas mahirap yon nung mamatay ang kanyang lola. Kaya naman kinuha siya ng nanay niya, si Inay Fe, para pag-aralin. Si Inay Fe ay magsasaka sa probinsya. Nung elementary siya, lagi na lang siyang nahihirapan sa klase kasi minsan napapagkaisahan siya ng mga kaklase niya. Pati yung pananamit niya nakikita. Ang nanay Fe niya ay wala ng isang mata. Wala ring matinong damit. Sobrang sagad sa hirap ang nararanasan nila. Kaya naman iniisip niya kung matutupad pa ba yung pangarap niya. Na pagka-graduate niya ay makapasok din sa magandang university. At nung nangyari nga yun, nung nakatapos siya ng high school, sumubok siyang mag-exam sa isang sikat na universidad. At nakapasa naman siya. Kaso nga lang, sinabi ng Inay Fe niya na hindi natin kaya. Kaya naman labi siyang nalungkot nung sinabihan siyang hindi siya makakapag-aral sa pangarap niyang university. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya at umalis. Nagpunta ng Maynila para tuparin ang pangarap niya. At sa pagtupad ng mga pangarap niya, nagkaroon siya ng asawa at mga anak. At lumipas ang ilang taon, bumalik siya sa bahay nila. At nakita niya ang kanyang Inay Fe na duguan at nakabulagta na. Ano nga kaya ang totoong nangyari sa kanyang inay? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Rosette, 35 years old. Bata pa lang ako, DJ Kara, pangarap ko na pong umangat sa buhay. Sobrang hirap ng buhay namin sa probinsya at halos isang kahig isang tuka. Mas lalo pang naging mahirap ang buhay ko simula nung namatay si Lola. Kinuha na ako ng totoo kong ina na si Inay Fe upang pag-aralin. Si Inay Fe po ay isang magsasaka sa probinsya. Pagtungtong ko po ng elementarya, palagi po akong pinagkakaisahan ng mga kaklase ko. Hindi lang dahil sa ako ang paborito ng guro namin, kundi dahil sa itsura at pananamit ng aking ina sa tuwing hinahatid sundo niya po ako sa eskwelahan. Walang kaliwang mata si Inay Fe at walang matinong damit. Kung hindi butas, sobrang daming putik at kung ano-ano ang nasa kanyang damit. Inaasar ako ng mga kaklase ko noon kaya simula po noon DJ Kara, hindi na ako kahit kailanman nagpahatid sundo kay Inay. Pero lagi ko pa rin siyang nakikita sa puno ng mangga na nakatanaw sa akin. Noong nakapagtapos po ako ng high school, sinubok kong mag-exam sa isang sikat na universidad at pinagpalang makapasa, DJ Kara. Labis na nalungkot noon si Inay Fe at sinabing hindi niya ako kayang pag-aralin sa Maynila dahil nga mahirap lang po kami. Galit na galit ako noon, DJ Kara. Dahil gusto ko na magkaroon ng magandang buhay para makaalis sa baro-baro naming bahay. Tumakas ako ng madaling araw, DJ Kara, para
pumunta sa Maynila at iwan na si Inay Fe. Nag-working student po ako sa Maynila at kumuha ng kursong marketing management at doon ko nakilala si Derek na kasalukuyang asawa ko na. Lumipas po ang isang dekada. Meron na rin kaming 3 anak. Nakaangat na rin po ako sa buhay dahil bukod sa may maganda na kaming tirahan at trabaho, nakakatikim na rin po ako ng mga pagkaing hindi ko natikman noong nasa probinsya ako. Nakita ko ang litrato ni Inay Fe nung naglilinis po ako ng kwarto, DJ Kara. Kumirot po ang puso ko. Ilang dekada na rin palang lumipas at hindi ko pa siya kahit kailan napupuntahan sa probinsya. Sa dating tirahan namin, umalis ako para puntahan ang dati naming bahay at bisitahin sana si Inay Fe. Pero DJ Kara, malayo pa lang po ako. Nakita ko ng sobrang daming tao sa bahay kaya nagtaka ko at agad pinuntahan. Nagtaka din po ang mga tao doon, DJ Kara, dahil hindi na nila ako makilala. Ngunit nagulat ako, DJ Kara, nang makita ko ang ama ko. Pinupusasan po siya at may dugo-dugo sa damit, ngunit nanginig ang katawan ko nang makitang nakaratay sa sahig si Inay Fe. Sobrang daming saksak, DJ Kara, at tila binugbog ng husto. Gumuho po ang mundo ko habang nakita ko siya. Sinabi ng mga pulis na nag-aaway daw po sila dahil sa pera. Nung hindi raw nabigyan ni Inay Fe ang adik kong ama ng pera, sa araw ito pinagsasaksak. Habang nililibing si Inay Fe, inabot ng isa sa mga dati naming kapitbahay ang isang kahoy na alikansya at kalakip po nito ang isang liham. Binasa ko po ang liham. Unti-unting tumulo ang luha ko, DJ Kara. Pinag-ipunan po ni Inay Fe ng 10 taon. Sanang pangmatrikula ko sa kolehiyo. Ngunit simula nang magkaroon siya ng malalang sakit ay tumigil na po siya sa pagtatrabaho. Sinabi niya rin na ang dahilan kung bakit wala siyang kaliwang mata ay dahil ibinigay niya sa akin iyon nung ipinanganak niya po ako. Sobrang sakit, DJ Kara, at parang hindi ko kayang mabuhay nang wala si Inay Fe. Sobrang pagsisisi ang naramdaman ko, DJ Kara. Ang sakit-sakit. Mahal na mahal ko si Inay Fe at mananatili siya habang buhay sa puso ko. Grabe naman yon. Diyos ko, parang sasaksakin yung puso ko. Kaya ko ba to? Sakit. Ay, nako. Alam nyo, ang pagmamahal talaga ng magulang sa anak ay hindi matutumbasan ng kahit na anong pera, ng kahit na anong bagay. Anyways, basahin natin kung ano nga ba ang comments ninyo sa story ni Rosette na isang mahirap lang habang tumutuloy yung luha ko. Na isang mahirap lang at nangarap lang naman siya na maging maganda ang kanyang buhay. Pero sa pangarap na yun ay naisakripisyo niya ang kanyang nanay. Natupad naman niya yung pangarap niya pero nawalan siya ng ina. At pagbalik niya, hindi na siya makabawi sa kanyang ina. Dahil wala na ang kanyang nanay na nagsakripisyo pala sa kanya nang hindi niya alam dahil pinag-iipunan pala yung kanyang matrikula. At hindi niya alam, long time ago pala ay nag-sacrifice na rin para sa kanya. Sabi dito, ang importante na kapag aral ka kahit ano pa ang itsura ng nanay mo, magulang mo pa rin siya. Na dapat mong ipagmalaki, hindi dapat ikahiya. Ngayon, wala na ang Inay Fe mo, hindi mo na maipaparamdam at maipaparana sa nanay mo kung anong meron ka ngayon. Nakakaiyak, sobrang sakit, napakabuti ng nanay mo. Iba talagang magmahal ang nanay. Lahat ibibigay sa mga anak, maging maligaya lang ang anak.
Ay, nako, mag-breakdown yata ako. Ano ba to? Wala pa naman tao dito. Sabi ni Rhea. Sabi pa dito, hindi masama ang mangarap, pero wag mong kalimutan ang mga magulang na nag-aruga sa'yo kasi sa huli ang pagsisisi. It's too late, but you have to move on. Ipag-pray mo na lang siya and God bless. Sabi naman ni Ate Arlene. Hay, nako, ang daming umiiyak ngayon sa comment section. Huwag niyo na akong paiyakin. Oo, pag-usapang pamilya talaga, alam niyo, ito ang pinakamahirap na part. Diba? Rosette, now, it's all coming back to you, all the regrets, and now you know that she saved your life when you're young. You can see all because of her. She may not be physically there, but remember, she will never stop loving you and she will never stop being a mother to you, sabi ni Ate Patricia. Sabi pa dito, ang tragic naman na nangyari kay Inay Fe at talagang mahal na mahal kanya. Binigay niya ang isang parte ng mata niya at napakaswerte mo, Rosette. Pero hindi mo nasuklian ang pagmamahal. God bless her soul, sabi naman ni Mami Olet. Ay, totoong no one is true in this world except your mother, sabi naman to ni Takahiro. Iba po talaga ang ina, sabi ni Mami Lou. Hindi masamang mangarap pero isama mo rin sila habang inaabot mo ang pangarap mo, sabi ni Ate Jonah. Maswerte ka may nanay kang katulad niya. Iba talaga ang pagmamahal ng nanay. Dapat nung araw na sinabi mo tungkol sa pag-aaral mo, kinausap mo ang inay mo. Sana binisita mo siya kahit nung nag-aaral ka pa. At Rosette, after mo mag-graduate, pinuntahan mo na sana ang inay mo na hindi na rin sana siya nag-intay sa'yo, sabi ni Anna May. Ang sakit, tagumpay ka nga pero nawalan ka ng time sa magulang mo. Masaya na rin siguro ang nanay mo at naayos mo na ang buhay mo, sabi naman to ni Ate Letty. Mom's love and sacrifices are irreplaceable. That's true, sabi ni Peter Smeng. Iba magmulat ang nanay, wala po talagang kapantay, sabi ni Len Prado. But anyways, dinalaw naman niya ang kanyang Inay Fe. Yun nga lang, it's too late sa pagdalaw niya. Dahil tumagal na ang panahon. Alam niyo, may mga alam akong kwento na ganito na lumuwas ng Maynila. Tapos iniisip nila safe naman yung mga magulang ko doon, okay naman sila. Kasi minsan nakakalimot tayong mga musta sa magulang natin or kung sino man nag-aruga sa atin, tita, lolo at lola. Minsan nakakalimot tayo kasi hindi natin namamalayan yung paglipas ng mga oras. Mahaba na pala yung time na hindi mo siya nakakamusta or nadadalaw man lang. May mga ganun na nangarap din tapos hindi na nakabalik after ilang years. Meron din yung mga nag-abroad, nag-aral sa ibang bansa, may alam ako mga ganyang kwento. Tapos nakakalimot na sila. Hindi naman daw ibig sabihin na kinalimutan na nila. It's just that walang time. Walang enough time para makauwi ng Pilipinas or makauwi ng probinsya. Ang hindi nila namamalayan, naubos na pala ng oras yung dapat binibigay nila sa mga taong nagmamahal sa kanila, sa pamilya nila. Kasi ang oras napakabilis po talaga. Diba? Tama naman din na tuparin natin yung pangarap natin. Pero sa pagtupad ng mga pangarap natin, huwag nating kalimutan ang mga magulang natin. Lalo na sa mga taong nag-aruga sa atin, nagbigay ng buhay sa atin. Wag nating iti-taken for granted yun. Diba? Sa kaso ni Rosette, lumuwas siya ng Maynila, tumakas siya, parang naglayas na rin siya. Kasi gusto niyang matupad na hindi niya naisip. Siguro dahil kung bata ka pa, hindi mo naiisip minsan yung mga consequences ng gagawin mo Hindi niya naisip yun. Di naman din siguro niya sinasadyang makasakit sa nanay niya. Dinalaw naman niya ngayon, kaya lang it's too late na dahil duguan na yung Inay Fe niya. At alam niyo kung minsan sa mga anak, akala natin walang ginagawa yung mga magulang natin para sa atin. Pero ang hindi natin alam, minsan tahimik lang silang kumikilos
Kagaya nito, yung nangyari kay Inay Fe, tahimik siyang nag-ipon. 'Di ba? Nag-ipon para sa anak niya na ilang years pala niya iniipon. Siguro para bumalik or para masabi na niya na ito finally mabibigyan na kita ng magandang buhay kasi isang tuka lang yung kinalakihan mo eh. Wala naman talagang magulang ang gugustuhin na mapasama ang anak. Sometimes siguro hindi lang sila vocal sa feelings nila or sometimes hindi natin nakikita. Pero hindi mo naman alam kung anong puso ng isang tao eh. Di mo alam kung ano talagang nasa loob ng puso nila para sa'yo. At nakakaiyak dito yung pagsisisi na sana mas inagahan mong dumalaw. Kaso it's too late na. Iba talaga ang pagmamahal ng nanay, no? O ng kahit sinong part of the family. Lalo na yung tao nag-aruga sa'yo. At napakasakit mawala ng isang taong genuine ang pagmamahal sa'yo. Which is yung kadugo mo pa. Ang hirap mapalitan yan at hindi yan mapapalitan. Alam nyo, yung panahon, igugol natin yon sa pamilya natin. Priority. Make it our priority. Ang priority sa buhay, kaya mo yung i-ladder. Una ito, pangalawa ito, pangatlo ito. Nasa sayo yan lagi. Ikaw ang magde-decide yan. Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. Kaya gamitin natin ang oras. Lagi nating sinasabi yan, gamitin natin ang oras because life is short. At paano mo gagamitin yung oras? Gamitin mo ng mabuti. Express your love. Do good things. Losing a mother doesn't happen in a moment. It takes years to appreciate the impact of what's gone. Sincerely,